country climbs 12 notches in the global ranking of the Economic Freedom Index this year. The National Competitiveness Council says the country is now at 58th out of 180 countries, making it to the top third of the list. This is the 6th consecutive time the country improved in the ranking since 2011. The index measures the commitment of a nation to free enterprise. It is published annually by the U.S.-based think tank Heritage Foundation and the Wall Street Journal. A diversified company, Hitachi, will bid for major railway projects in the Philippines as Japan moves to become a partner of the Philippine government in building infrastructure. Hitachi Philippines is setting its sights on the North-South commuter railway linking Tutuban in Manila to Malolos in Bulacan. The project will be funded by the Japan International Cooperation Agency, or JICA. It is also targeting the Clark Railway, which will run between Malolos and Clark in Pampanga, with a possible extension to Tarlac province. Hitachi, which specializes in construction, transportation, and energy equipment, sees many opportunities in the Philippines. We provider for the railway, but if we go for such a PPP project, so we need some partners for the developer, especially local developer. Otherwise, we cannot enter that market. The Japanese firm is already in talks with some local developers so they can bid for the projects. Meanwhile, China earlier expressed its interest to fund infrastructure, especially railways. The peso weakens. Nilimita na lang ng mayorya ng Kamara sa tatlo ang mga krimeng pwedeng patawan ng parusang kamatayan. Kabilang dyan ang treason, plunder at drug-related crimes maliban sa possession of illegal drugs. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, layo nitong mas makumbinsi ang iba pang kongresista maging ang Senado na ipasa ang panukala para sa death penalty. Paglilinaw ni Fariñas, konsensus pa lang ito ng mayorya at hindi pa na ipipresenta sa plenaryo. Kaya pwede pa raw madagdagan o mabawasan ang listahan ng mga krimeng pwedeng patawan ng kamatayan konforme sa mapagkakasunduan ng Kongreso. Kami, ang posisyon ni Speaker, iwital na lang natin sa bare minimum na tingnan natin kung papasa sa Senate. Kasi if we include so many offenses and then hindi rin pala maski isa hindi mapapasa sa Senate, what's the... Sir, bakit hindi kasama rito? Huwag na muna dahil contentious nga and everything para mas mabilis na muna, yun na lang munang offenses na yun. Senator De Lima believes the Senate should investigate the so-called Davao death squad. In a chance interview at the Senate, De Lima said the statements of Las Cañas were corroborative of what self-confessed hitman Edgar Matobato said during the Senate hearings late last year. Sample lang yon ng mga sinight niya ng mga incidents kasi marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. It's such a hair-raising thing. Hindi ko po inaasahan na lumantad na rin si Las Cañas. This is definitely very explosive. De Lima presented Matobato, who claimed to be a member of the supposed Davao death squad, during hearings on alleged extrajudicial killings. Coming up in the Sa isang press conference kanina sa Senado, isiniwalat na itinuturong leader ng Davao Death Squad na si SPO3 Arthur Las Cañas na totoo ang maibinibintang sa nasabing grupo. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Taliwas ito sa mariinyang pagtanggi noong marapsa sa Senate inquiry noong Oktubre. Wala pong Davao Death Squad, Your Honor. Media hype lang yan. Kanina, isiniwalat niya na sa bawat target na may tutumba, naglalaro sa 20,000 hanggang 100,000 piso ang reward na ibinibigay ng nooy alkaldeng si Digong. Pero special case daw sa mamamahayag na si Jun Pala na umabot sa 3 million pesos ang pabuya. Si Digong pa raw mismo nag-utos na itumba si Pala dahil sa pagbanat sa kanya. Tinawag ako ni Sandy Binaventura through cellphone, nag-advise akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecolan. Kasi doon, magbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Sabi niya, 1 million. Naging emosyonal naman si Las Cañas nang aminin ipinapatay niya ang dalawang kapatid na pareho raw drug user. Sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko.
Kinumpirma rin ni Las Cañas ang kwento noon ng unang umaming miyembro ng DDS na si Edgar Matubato, kaugnay sa pagpapasabog daw nila sa mga boske sa Davao sa utos umano ni Duterte. Handa raw ang dating pulis sa posibilidad na muling imbestigahan ng Senado ang DDS. May affidavit na raw siya pero sa tamang ahensya lang daw ito ipapasa. At kung gagamitin daw ang public confession ni Las Cañas para ipakulong siya, giniit ng kanyang kampo na dapat isama ang nag-utos. Sa bigat nga raw ng kaso, posibleng mapatalsik ang Pangulo dahil dito. There is a crime, dastardly at that, committed by a high-ranking member of this government, if not the highest officer. If the Constitution is true to its point that a president should come out and present himself as a proper candidate and leader of the people, he should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. Naghain na ng motion sa plenaryo si Senator Trillanes para paimbestigahan ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mapupunta ito sa Committee on Public Order na hawak ni Senator Panfilo Lacson. Posible raw makasuhan si Las Cañas kung babalik na rin niya ang mga pahayag doon sa Senado dahil under oath siya. If he will again testify under oath, open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo, parehong totoo. At ng National Union of Journalists of the Philippines, ang Senate Media na magsampa ng reklamo laban kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Ito ay kaugnay ng kanyang pahayag na inalok ng $1,000 ang mga dumalo sa presscon ni Las Cañas. Kung hindi raw makakapaglaban ng ebidensya si Andanar, dapat na lang siyang manahimik o bumaba sa pwesto. Kasabay nito ay ang paghikayat sa Senate Media at kanilang mga kumpanya na magsampa ng reklamo laban sa kalihim. Unang hinamo ng Senate Media si Andanar na maglabas ng ebidensya. Humingi rin siya ng public apology dahil sa pagpapakalat ng kalihim ng umano'y fake news. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Andanar na makikita sa transcript ng isa niyang interview na wala siyang sinabing tinanggap ng media ang pera. At bilang isang dating journalist, mataas daw ang tingin niya sa media. Iginiit ni Presidential Chief Legal Counsel's Attorney Salvador Panelo na maaaring maharap sa kasong perjury si SPO3 Arthur Las Cañas. Ayon kay Panelo, ito ay dahil binago niya ang kanyang testimonya sa pagdinig ng Senado na kumukontra kay Davao Death Squad whistleblower Edgar Matubato. Sinabi rin ni Panelo na basehan ito sa kaso, lalo pat nanumpa ito sa ginawang pagdinig ng Senado. Magkagayunman, ipinaubaya na ng palasyo sa Department of Justice ang posibleng kaso laban kay Las Cañas dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumbinsido rin si Panelo na bilang abogado rin ng Pangulo, hindi nito gagawing mag-utos para gumawa ng krimen, kasama ng umano'y pagpapasabog ng mosque. Of course, hindi po pwede siyang i-demanda. That goes without saying. Yes, yes. Will the government initiate any filing of charges? Yung DOJ na yun, DOJ. So, pero meron ganon. Most likely, yun ang mangyayari sa kanya. Sir, pero may claim din siya na nakausap ka mismo si nooy Mayor Duterte. Sinabihan pa raw siya, sige, basta malinis lang. Yung pagpapasabog daw sa mosque sa Davao, personal na inutos sa kanya. Alam mo, unang-una, the president is a lawyer. Lawyers don't do that. Hindi magagawa ng abogado yun na may gagawin kang isang kalokohan. Sasabihin mo ng direkta dun sa pinapagawan mo. So it's an incredible story. Hindi ka panipaniwala. Walang kredibilidad yun. Saka ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, ang kinakausap niya lang yung very close sa kanya, like Mongo. Umani naman ang reaksyon mula sa mga mambabatas ang naging payag ni SPO3 Arthur Las Cañas. Kasabay dito ang pag-imok ni Senador Win Gatchalian sa Department of Justice na kasuhan ng perjury si Las Cañas. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi raw pwedeng ipa-impeach ang isang Pangulo base sa mga nagawa niya bago siya maupo sa pwesto. Yan ang paniwala ni Angla Party List Congressman Jess Manalo. Impeach someone for an offense that is not related to his office. Sir, you can't. You cannot. Sinabi niya ito matapos ang isang press conference ni SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado na pinatotohanan ang mga sinabi ng hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad. Dumalo si Las Cañas sa mga pagdinig ng Senado noon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad.
Nauna niyang sinabi na hindi ito totoo, pero binawi niya ang kanyang mga sinabi noon. Kung si Congressman Ray Umali daw ang tatanungin, questionable kung bakit ngayon lang ulit lumantad si Las Cañas, gayong tapos na ang investigasyon ng Senado rito. Bakit ngayon lang nagsasalita kung sakali mang may gusto siyang sabihin? To my recollection, parang inimbitahan siya doon. Nung mga hearings na yun, nagpunta siya, di ba? Pero hindi naman siya nagsalita, wala naman siyang sinabi. Git naman ni Abang Lincoln Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, dapat napatunayan sa korte ang mga sinasabi ni Las Cañas. I think that it's all an allegation and they should prove it in the court, proper court. No? Dapat i-prove nila yun sa court. Pero may immunity from suit ang Pangulo kaya hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan. Pwede raw mag-file ng impeachment complaint si Las Cañas sa Kongreso. Pero malabo raw itong magtagumpay, lalo na't karamihan ng mga mambabatas ay mga kaalyado rin ng Pangulo. At this point in time, parang sa akin, wishful thinking lahat yung thinking about impeaching a president. Never happened. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin, hindi dapat basta-basta baliwalain ang mga sinabi ni SPO3 Las Cañas at dapat dinggin sa tamang lugar. Hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Justice. Nakasuhan ng perjury si Las Cañas matapos niya umanong magsinungaling sa mga naunang pagdinig ng Senado. Para sa PTV News, Jervis Manahan.